Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin ng mga tsuper at magsasaka, mamimigay ng 5,000 pisong cash assistance ang DSWD sa mga kwalipikadong driver. Ito ang tiniyak kahapon ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa isinagawang press briefing sa Malacanang. Aniya, malinaw ang utos ng Pangulo. Ang tulungan ang ating mga kababayan na direktang apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD, unang mabibigyan ng cash aid ang mga tricycle driver mula Metro Manila ngayong March 17. Ayon sa kalihim, nilalakad na rin ng ahensya ang pamimigay ng cash assistance sa mga driver ng jeep, TNVS at iba pang sektor sa oras na makuha nila ang buong listahan ng mga benepisyaryo. Pinadali na rin ng ahensya ang pag-aabot ng tulong. Kung noon ay voucher o cards, ngayon ay cash ang matatanggap ng mga benepisyaryo para malaya silang makakapagpasya kung saan ito gagamitin at kung saan angkop ang pera. Tiniyak naman ni Secretary Gatchalian na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa pamimigay na tulong pinansyal bilang bahagi ng whole of government at whole of society approach para alalayan ng ating mga kababayan. Sa kabilang dako naman ay pinaplano ng Department of Agriculture na dagdagan ang budget ng fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda. Layunin ng hakbang na ito na pagaanin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaaring gamitin ang Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk para makatulong sa ating mga apektadong kababayan. Ang nasabing pondo ay nakalaan para sa mga kalamidad, ngunit ngayon ayon sa ahensya ngayon, ay maaaring gamitin sa oras ng pangangailangan gaya ng mga pangyayari ngayon. Sa tulong ng fuel subsidy program ng DA, makakatanggap ng 5,000 piso ang mga kwalipikadong magsasaka at sa 3,000 piso naman para sa mga mangisda. Ayon sa BIFAR, maaari nang magsimula ang pag-release ng subsidy sa susunod na linggo. Naging produktibo at makasaysayan ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa New York. Mahigit sa 2,000 job opportunities ang bitbit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas matapos ang kanyang working visit sa Estados Unidos. Gumuhit din ng kasaysayan ang Pangulo bilang isa sa mga leader ng Pilipinas na nakapag-address sa United Nations. Hindi lang isa, kundi 2 beses. Una rito ay ang address para sa 70th session of the Commission on the Status of Women, kung saan tinalakay ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas sa mga hakbang na mag-aangat sa kapakanan ng mga kababaihan. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. at UN Secretary General Antonio Guterres, kung saan pinuri ang Pangulo sa kanyang husay sa pagpapanatili ng peace and order sa Pilipinas. Kasunod nito, nakipagpulong ang Pangulo sa Medical Glove Company, LLC, upang talakayin ang kanilang planong pagtatayo ng manufacturing facility sa Pilipinas. Bahagi rin ng working visit ng Pangulo sa New York, ang meeting kasama si JP Morgan Chase and Company President Jamie Dimon, kung saan nakapag-usap ang pagpapatatag sa financial and investment partnership dito sa bansa. Sa pangalawang araw, nagbigay din ang Pangulo ng special address sa General Assembly ng United Nations. Bahagi ito ng kampanya ng Pilipinas upang maipanalo ang Pilipinas ang kandidatura para sa isang non-permanent post sa UN Security Council mula 2027 hanggang 2028. Mahalaga ang posisyon na ito upang maiangat ang antas ng Pilipinas sa global security, pagkilala sa international law, at pagsilbing boses sa Indo-Pacific region at iba pang developing countries. Magpapalakas din ito sa soberanya ng Pilipinas, pagprotekta sa interes ng mga OFW at pag-angat sa papel ng bansa
sa leader ng United Nations para sa mahalagang papel ng Pilipinas sa Security Council. Trabaho, aksyon, hindi bakasyon para sa mga Pilipino at para sa bagong Pilipinas. Mas maraming trabaho para sa mga Pilipino ang aasahan ng ating mga kababayan sa pinaplansyang investment opportunity ng isang medical equipment manufacturer sa bansa. Malugod na ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nais magtayo ng US Medical Glove Company o USMGC ng isang planta sa Pilipinas upang makapag-produce ng locally made essential medical supplies. Ayon sa Pangulo, mahigit 2,000 trabaho para sa mga Pilipino ang malilikha ng bagong pasilidad at nasa $200 million ang initial investment ng kumpanya. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., sa oras na gumanda na ang produksyon ng planta, ay titignan din ng kumpanya ang posibilidad na mag-export ng mga medical supplies at mag-expand ng operation sa Pilipinas. Iniulat din ng Pangulo na kasalukuyan ng kumikilos ang USMGC na nagpadala ng mga tauhan sa Pilipinas para sa mabilis na konstruksyon ng pasilidad. Maliban sa pag-secure ng investment, nakipag-meeting din ang Pangulo sa mga senior leader ng JP Morgan and Chase Company upang talakayin ang ongoing economic cooperation nito sa Pilipinas, pati na rin sa global issues na nakakaapekto sa financial markets. Tinalakay sa nasabing meeting ang nangyayaring geopolitical tension sa Middle East at ang impact nito sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nagbigay naman ng business insights ang JP Morgan tungkol sa mabilis na development ng artificial intelligence at iginiit na kailangan itong paghandaan ng mga pamahalaan kung nais nilang makasabay sa isang competitive global environment. Sa pagwawakas ng kanyang state visit ay tiniyak ng Pangulo na may bitbit ang Pilipinas na bagong kaalaman, pamamaraan at mas maayos na ugnayan sa iba't ibang bansa. Iginiit din ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy ang paglilingkod ng pamahalaan sa bayan upang iangat ang ekonomiya ng bansa at isulong ang pag-unlad ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we know kung naibigay o kailan po ibibigay yung letter certifying urgent yung measure giving emergency powers to the President to suspend oil excise tax? Okay, nasagot na po ito ni Pangulo Marcos Jr. doon sa kapihan, pero ang sabi po niya, kapag ka po nandiyan na po ang committee reports ng dalawang Kongreso, yung Senate at saka yung lower house or House of Representatives, doon lamang po magbibigay po ng certificate of urgency. Aasahan po talaga na magbibigay po at papadala po ang Pangulo ng certificate of urgency. Ma'am, kasi yung sa House, napasa na nila yung bill on second reading kahapon. Nabasa po kaya ni Pangulo yung version ng House and is he satisfied with that version? Sa ngayon po ay hindi pa po ipinapaalam sa atin kung naibigay na po ang kopya na ito. At hinintay po natin na maging final po yung ibibigay nilang committee reports. At doon lamang po, sa Senate. yes, at doon lamang po action ng ating Pangulo. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So,
kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-feasance, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon, ma'am. I-ask ko lang po, if may plan po bang government umutang sa mga international lending institutions to fund the Middle East crisis response ng government? Sa ngayon po ay wala pong napabanggit patungkol po dyan. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Bali, sufficient po yung funds ng government for... Yes po, sa ngayon po ay hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Tapos, on another topic po, may budget po bang na-allocate yung government para po dun sa ongoing bid ng Pilipinas para dun sa United Nations Security Council seat po? Meron po, ayon po yan sa 2026 GAA po natin. Meron pong budget. Bali, magkano po kaya yun? Opo, binanggit po sa akin ni Secretary Tess, hindi ko lang po naisulat dito, mga 20 plus million pesos. Ibibigay ko po yung pinakadetalye. Hindi ko po na sulat sa aking note. Pero nabanggit na po sa akin ni Secretary Tess. I-ask ko na lang po kung saan po kaya gagamitin po yung fund na yun. Sa pangangampanya. In what manner po? Will it be used to speak with other countries or will it be ano po? Saan po? Sa lahat ng klase ng pangangampanya, para po maipakita ng ating Pangulo na tayo po ay interesado na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment niyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya, gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint, sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon.
Yusek, nagkaroon ng meeting si Pangulong Marcos with US defense officials sa New York. Napag-usapan po ba ang labanan sa Middle East at ano po yung agenda ng meeting? Sa ating pong pagkakaalam, ang naibahagi sa atin ay hindi naman po napag-usapan ang tungkol sa Middle East, kundi pati po ang napag-usapan lang po ay yung pagpapalakas ng Philippines-United States Defense Partnership. At pinag-usapan din po ang mga naka-schedule na balikatan at ang commitment po sa Mutual Defense Treaty. Patungkol po sa Middle East ay hindi po naibahagi sa atin kung ito po yung napag-usapan nila. Follow-up, Yusek, may bagong commitment po ba ang US pagdating po sa security support sa Pilipinas? Ganun pa rin po, nanatili po na dapat nilang panatilihin at palakasin pa rin po ang Philippines and US Defense Partnership sa pamamagitan din po ng Mutual Defense Treaty. Follow-up question mula kay Tristan Nadalo. Yusek, sa Middle East issue rin po, naglabas po yung FBI ng warning about a possible Iran retaliation on Californian targets. Knowing na marami pong mga Filipino rin ang nasa California, how serious po itong threat na to or itong warning na to na posibleng atakihin din po itong California? Kapag may ganyan po na mga impormasyon, kailangan din po talaga maghanda ang ating bansa para sa ating mga kababayan. At hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Last question mula kay Ivy Reyes, Billionario. Yusek, on the first year of Duterte's arrest yesterday, Kong Pulong Duterte said it will forever be remembered as the day that the administration chose, quote, political vengeance over gratitude. Si Duterte raw po kasi yung nagpalibing kay late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at yung goodwill daw po ng Duterte family ay sinuklian sa pag-aresto sa kanilang ama. Ang pagpapalibing po ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon as Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ito naman po ay sinang-ayunan ng Supreme Court at wala naman po nalalabag na batas. Yun naman po. Yusek, follow-up lang po. Are we expecting a change in leadership in the Tourism Department? Secretary Frasco po. Malamang bukas ay meron po tayong announcement. So is that confirmation that there will be a change in leadership? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Magbibigay kami ng announcement tomorrow. Is this Sumakit ang ulo. Yusek, follow-up po last. Is this trade diplomat Dita Angara replacing Secretary Frasco? Hindi po ako makapagbibigay ng anumang detalye sa ngayon. Hindi pa po ibinibigay sa akin ng papel kung mayroon man. Kapag mayroon ng ibinaba na anumang anunsyo, ibibigay ko po agad sa inyo. Kahit po tayo ay work from home tomorrow. So may Pero pero normally, dalawang beses na dinenay ito, ngayon hindi nyo dinenay. So what does that mean? Meron na ba ako inamin? Kaya nga, so, Wala pa ako inamin. Ang sabi ko, kung may darating na papel, ibibigay ko sa inyo ang anunsyo bukas. So kung walang papel, wala ko i-announce. So Yusek, confirm lang po namin, does Secretary Frasco still enjoy the trust and confidence of the President? Sa ngayon po, Ngayon po. opo. Opo. Okay? Katrina Domingo, ABS. Yes. Ma'am, before, clarifying. By the way, Yes, ma'am, go ahead. how was your trip?
The Hague? Yes. It was very professional. Anyway, Undersecretary. Basing from Alexis's question, before when he asked you about yung potential cabinet changes, you would immediately respond saying na he or she enjoys the confidence and trust of the president. Now there seems to be a shift in terms of the directness of the answer. Oh, really? Yes, there is. What prompts that indirect answer right now? Why is there a change in terms of the tone and the, as mentioned, directness of your answer? Why is there a seeming hesitance on your part? No, there's none. Even before, I will always say, as of this date o as we speak, walang balasahan. So ngayon tinatanong niyo sa akin kung may balasahan, sa ngayon, wala pa. Bukas, kung may ibibigay sa ating papel, maaari ako mag-anunsyo. Ma'am, pero naka 4-day work week na lang kayo. Yes. So bukas po. Work from home kami. So wala hong manunumpa bukas sa palasyo kasi sarado ho, di ba? Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Let us just wait. No, Yusek, sorry. Without naming names, can we at least confirm that the tourism portfolio will be led by another person tomorrow? Wala pa nga po ako masabi. Hindi ko po pwedeng maunahan kung ano magiging anunsyo ng Pangulo. So, hintayin na lang po natin. Mamaya, baka meron. Tingnan natin. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Let us see. Okay? Wala nang tanong? Para lagi niyo akong hinahanap. Hinanap niyo ba siya ng ilang araw? Okay?